Kumusta, nanay at pamilya? Andito na tayo sa ikalawang module ng Online Mothers Class. Sana ay marami kayong natutunan noong nakaraang module. Pag-usapan naman natin ngayon ang kahalagahan ng suporta ng pamilya. Ang pagbubuntis ay isang mahalagang yugto sa buhay ng isang babae. Ngunit hindi ito dapat harapin ng mag-isa. Hindi lang ito lakad ni nanay, ito ay lakad ng buong pamilya. Sa module na ito, matututunan natin kung paano makakatulong ang pamilya sa pag-agap sa mga hamon ng pagbubuntis. Marami tayong matututunan sa module na ito na sintomas na maaaring maramdaman ng isang ina, kagaya ng magtinding pagduduwal o pagsusuka, mataas na presyon ng dugo, pananakit ng ulo, pagdurugo, o hindi paggalaw ng sanggol. Ang mga ito ay maaaring senyales ng mga komplikasyon tulad ng pre-eclampsia o iba pang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang pamilya ang unang nakakakita ng mga pagbabago sa kalagayan ng buntis. Mahalaga ang kanilang papel sa pagmamasid ng mga sintomas, paghikayat sa buntis na magpatingin sa health center, pagsama sa prenatal check-up, at pagbibigay ng emosyonal na suporta. Ayon sa Department of Health, ang suporta ng pamilya ay isang mahalagang salik sa matagumpay na pagbubuntis at panganganak. Sa kasamaang palad, maraming nanay ang namamatay, hindi dahil sa kakulangan ng ospital, kundi dahil sa pagkaantala ng pamilya sa pag-aksyon. May iba't ibang klase ng delay na kadalasang sanhi ng pamilya. Mag-discuss tayo ng 3. Una, delay sa pagdedesisyon. Narinig niyo na ba yung, tiisin mo na lang yan? O, mamaya na tayo pumunta? O di kaya, hindi naman emergency yan. Pangalawa, delay sa pagpunta sa ospital. Narinig niyo na ba na sinabi ng pamilyang, wala namang magbabantay na iba kaya hindi namin siya dinala agad? O di naman, malayo kasi yung ospital eh. At ang pangatlo, delay sa pagtanggap ng tamang serbisyo. Ito naman ay ang mga pagkakataong hindi kumpleto ang impormasyon ng pamilya sa sintomas na binibigay sa doktor. Sa mga pagkakataong ito, ang simpleng suporta ay maaaring maging daan para sa ligtas na pagbubuntis. Importante na alam natin kung ano ang nararamdaman ng ating mga nanay at hindi lang basta ito. Kailangan naniniwala tayo sa urgency nito. Marami ka pang pwedeng suporta na makuha mula sa iyong pamilya. Kagaya ng praktikal na suporta kung saang hinahatid at sinasamahan ka nila sa iyong check-up. O di naman kaya'y binabantayan nila ang iyong blood pressure o minomonitor nila ang kilos ng iyong baby. Pwede ka rin nilang ipagluto ng masustansyang pagkain. Pwede ka din nilang suportahan emotionally. Makikinig sila sa hinaing mo, iniiwasan nilang maliitin ang iyong nararamdaman at ipinararamdam nila sa iyo na hindi ka nag-iisa. Pwede ka rin nilang bigyan ng suporta sa impormasyon at aksyon. Inaalam nila ang mga danger signs ng pagbubuntis kagaya ng matinding sakit ng ulo, pag naninikip ang iyong dibdib o ang tiyan, pag nagkakaroon ka ng lagnat at pagdurugo. Sa panahon na ganito, suporta ang pagtawag kaagad sa midwife o kaya sa health center kung meron kang kakaibang nararamdaman. Nanay ang tawag namin sa iyo. Pero bago ka pa man maging ina, isa kang tao. Napapagod, natatakot, naghihintay, umaasa. At sa bawat araw ng iyong pagbubuntis,
Ang puso at katawan mo ay kumikilos para sa bagong buhay. Kaya hindi mo to dapat pinapasan mag-isa. Oo, mahalaga ang suporta ni Mister. Pero sa kulturang Pilipino, ang tahanan ay mas malawak kaysa sa mag-asawa. Sa mga kapamilya, tandaan natin ito. Kung ikaw ay isang ate, kuya, lolo, lola, bayaw, pinsan o kahit na anak, meron kang papel. Isang tanong na kamusta ka nay ay pwedeng makapagpakalma sa takot. Isang tasa ng tubig o pagsama sa check-up, iyan ay pagmamahal na walang bayad pero mahalaga. Ang pagbubuntis ay hindi lamang tungkulin, ito ay sakripisyo. At sa sakripisyong iyon, dapat ay may sumasalo, may yumayakap, may sumusuporta. Sa simpleng pakikinig, pag-aalaga at pagkilos, nagiging bayani rin kayo ng bawat nanay. Tandaan, ang pamilya ang unang tagapagtanggol ng buhay at ang suporta ninyo ang pinakamatibay na sandata ni nanay. Maraming salamat po.